Nanatili ako nakatayo dito at hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Hanggang sa nakalabas na siya ay nakatayo pa rin ako at talagang hinintay ko siya. "What happened?" Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot at dahan-dahan ako lumapit sa kanya. Inalis ko rin ang towel sa katawan ko. Alam ko nakakahiya itong ginagawa ko pero kailangan ko itong gawin. Naglalakad ako ng nakahubad papalapit sa kanya. "What are you doing?" Tanong niya sa akin. Tumingkayad ako at hinalikan ko siya sa labi. Alam ko na nabigla siya kaya nakatayo pa rin siya at hindi siya tumugon. Iginalaw ko ang labi ko para palalimin ang halikan namin dalawa. At sa wakas ay tumugon na siya. Nasa bewang ko na ang dalawa niyang kamay hanggang sa lumakbay na iyon. "Are you sure about this?" Tanong niya sa akin habang mapungay ang mga mata niya. "Yeah, I can promise you that I can be gentle. I love rough sex. Kaya kahit na may sugat kay baka hindi ko mapigilan ang sarili ko." Saad niya sa akin. "Basta siguraduhin mo lang na hindi nadudugo ang tahi ko." Sagot ko sa kanya. Hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang naging sagot ko sa kanya. "Okay." Nakangiti na sabi niya at hinalikan niya ako sa labi. Sinabayan ko ang bawat galaw ng labi niya hanggang sa nakuha ko na ang tamang timing at nakakasabay na ako sa kanya. Uminit na ang pakiramdam ko at ramdam ko na ang pagkabasa ko. Apektado na ako sa bawat hawak niya sa katawan ko. Binuhat niya ako at dinala sa kama namin. Maingat niya akong ibinaba. "Makakakilos pa naman ako pagkatapos nito, di ba?" Wala sa sariling tanong ko sa kanya. "We'll see." Nakangisi, nasagot niya sa akin. "Good morning, mi vida." Narinig ko na bumubulong sa tenga ko si Marcos. Nanatili lang akong nakapikit at pinipigilan ko ang sarili ko na tumawa dahil kinikiliti niya ako. Panay din ang halik niya sa buong mukha ko. Kakaibang araw na ito. Kahit na masakit ang buong katawan ay parang ang gaan lang ng pakiramdam ko. Hindi ko rin matukoy pero komportable at masaya ako. Nang imulat ko ang mga mata ko ay gwapo niyang mukha ang nakita ko. Pakiramdam ko ay nasa isang panaginip ako ngayon. Panaginip na masaya at may totoong nagmamahal sa akin. Ibang-iba ito sa mga nangyari sa akin nung kasama ko siya. Kung sakaling panaginip nga ito ay sana hindi na ako gumising pa. Ayoko mang aminin pero mas gusto ko talaga na ganito kami, na mahinahon sa bawat isa at nagkakaintindihan. "How's your feeling?" Tanong niya sa akin habang may magandang ngiti sa labi niya. "Masakit ang katawan ko." Sagot ko sa kanya dahil yun naman ang totoo. Hindi ko kasi alam kung anong oras na kami natulog na dalawa. Para kasing wala siyang balak na tumigil. Ito ang unang beses na umabot kami ng ilang rounds. Dati kasi isa lang at iniiwanan na niya ako kaagad dahil maghahanap siya ng babae na mas magaling sa akin. Dahil ano nga bang alam ko sa pagpapaligaya sa kanya. Pero kagabi ay may mga ginawa ako na hindi ko inakala. At dahil yun sa mga itinuro niya, ngayon ay tinanggap ko na ang lahat. Tinanggap ko na kailangan kong matuto dahil yun ang obligasyon ko sa buhay niya. "Sorry, mi vida." Anya sa akin at hinalikan niya ako sa noo. "Nagugutom na ako." Sabi ko sa kanya. "Okay, kukuha lang ako ng food sa baba. Sama na lang ako sa'yo." Saad ko sa kanya. "But you're still sore. Pwede mo naman akong buhatan, di ba?" Tanong ko sa kanya. "Okay, mi vida. Sorry kung nangangapa pa ako. But I'll try my best na maging okay tayong dalawa. Promise, magbabago na ako." Biglang sabi niya sa akin. "Huwag kang mangako sa akin. Mas gusto ko na iparamdam mo sa akin." Sabi ko sa kanya. "Okay." Sagot niya sa akin at binuhat niya ako. Habang pababa kami ay hindi ko maiwasan na hindi siya titigan. Napangiti naman ako. Mas gusto ko na magsimula kami na ganito. Gusto kong sumabay na lang sa daloy na kung ano man ang meron kami. Dahil masakit kapag hindi naman natupad ang pangako at yun ang iniiwasan ko. Ayoko na may pinangahawakan ako dahil baka sa huli ako lang din ang masasaktan kapag hinayaan ko ang sarili ko na umasa sa kanya. Kailangan kong isipin na maraming hindi pabor sa amin at baka maghiwalay din kami kapag natuloy na ang kasal nila ni Lorraine. Kumain kami at todo asikaso siya sa akin. Ngayon ko napatunayan na may good side din talaga siya, na hindi naman pala siya ganoon kawalang puso sa akin. Pagkatapos namin kumain ay siya na rin ang nagpaligo sa akin. Medyo nahihiya pa ako pero sadyang mapili talaga siya. Pinainom din niya ako ng painkillers. "Siguro ngayon ay pwede na ako mag-apply na boyfriend mo?"
Biglang sabi niya sa akin. Ha? Reaksyon ko kahit na malinaw ko namang narinig ang sinabi niya. Nothing. Nakangiti na sagot niya habang nilalagyan ng gamot ang sugat ko. Anong sabi mo? Boyfriend? Tanong ko sa kanya. Wala akong sinasabi. Bakit gusto mo ba ako maging boyfriend? Nakangising tanong niya sa akin na para bang inaasarin niya ako. Hindi na ako pwedeng mag-boyfriend. Sagot ko sa kanya. Why? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Kasi may asawa na ako. Baka magwala sa galit ang asawa ko kapag... Ouch! Napahiyaw ako dahil biglang dumiin ang cotton sa sugat ko. Sorry, mi vida. Nagulat kasi ako sa naging sagot mo. Namumula ang leeg at mukha niya. Bakit? May mali ba sa sagot ko? Kunwari pa natanong ko sa kanya pero lihim ako natutuwa sa kanya. Wala naman. Nakita ko ang paggalaw ng Adam sa apong niya. Kinikilig ka lang yata. Natatawa na sabi ko sa kanya. Yeah, kinikilig nga ako. Sagot niya sa akin kaya tumigil ako sa pagtawa. Hindi ko naman inaasahan na ganito siya ka-straightforward na tao. Hindi man lang niya tinago na kinikilig siya. Paano na ako magsasalita nito? Ano na ang dapat kong sabihin? Tapos itong puso ko bigla na namang bumilis ang tibok. Tapos yung tiyan ko ay parang may mga naglili parang mga paru-paro. Okay na ba? Tanong ko sa kanya para makalayo na ako sa kanya dahil natatakot ako na baka marinig niya ang tibok ng puso ko. Yeah. Sagot niya sa akin at niligpit na niya ang medicine kit. Gusto kong pumunta sa baba. Sabi ko sa kanya. Can we stay here all day? Tanong niya sa akin habang mapungay na naman ang mga mata niya. I'm still sore pa at super sakit ng katawan ko. Sabi ko sa kanya pero nahihiya ako dahil alam ko na agad ang ibig niyang sabihin. Sorry kasi masyado ako nasabik sa'yo. Shit, hindi talaga ako sanay sa mga lumalabas sa bibig niya. Nagiging normal na yata sa kanya ang salitang sorry. Hindi ko nalang pinansin dahil baka mausog pa. Bigla siyang lumapit sa akin at hindi ko napaghandaan ang sunod niyang ginawa. He claimed my lips at nagpaubaya naman ako. Hindi ko alam kung ano bang mahika ang ginagamit niya para mapasunod niya ako ng ganito. Lumalim at tumagal ng ilang minuto ang naging halikan namin. Laking pasasalamat ko dahil tumigil na siya. Bumaba kaming dalawa. Umupo siya sa duyan habang nasa kandungan niya ako. Kahit na matindi ang sikat ng araw ay maganda pa rin pagmasdan ang dagat. Gusto ko rin sanang subukan na maligo pero hindi ko naman magawa kaya nakontento na lang akong pagmasdan ito ngayon. Sana sa mga susunod na araw ay nandito pa rin kami at sana magaling na ang sugat ko. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ko gusto dito? Biglang tanong niya sa akin. Bakit? Dahil payapa. Walang pressure. Hindi ko kailangan na maging magaling sa paningin ng daddy ko. All my life, kinakailangan kong patunayan ang sarili ko sa kanya. May lungkot sa mga mata niya at sa tono ng pananalita niya. At ngayon nagkaproblema ka pa ng dahil sa akin. Dahil sa pamilya ko. Saad ko sa kanya. Let's not talk about it. Sabi niya sa akin. Okay. Sagot ko naman sa kanya. Kahit ako ay nais ko rin na iwan ang mga nangyari doon sa Maynila. Kaya kami nandito para mag-relax at hindi para magpaka-stress. Hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako sa bisig niya. Nagising lang ako dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Parang masarap magtinola ngayon. Saad ko sa kanya habang nakatingin sa labas ng bintana. Mas masarap kapag may kayakap. Bulong niya sa akin. Oo na po. Yayakapin kita mamaya. Sa ngayon ay magluluto muna tayo. Saad ko sa kanya. Parang gusto ko sabunutan ang sarili ko dahil naging normal na rin talaga sa akin na magsalita ng mga ganito sa kanya. Okay, mi vida. Anya at hinalikan niya ako sa pisngi. Marcos, ano bang ibig sabihin ng mi vida? Tanong ko sa kanya dahil palagi ng may mi vida ang mga sinasabi niya. Secret, mi vida. Nakangiti na sabi niya sabay halik sa labi ko. Hindi ka pwedeng humalik sa lips ko kapag hindi mo sinabi sa akin ang meaning ng mi vida. Parang bata, nasabi ko sa kanya. Malalaman mo rin pagbalik natin sa Maynila. Sabi niya, okay, pagbalik na lang din natin ka pwede mag-kiss. Saad ko rin sa kanya, hindi ako papayag. Natatawa na sabi niya sa akin, nakakainis ka talaga. Te amo. Sabi niya sa akin na ikinatulala ko pero agad rin akong nakabawi. Magluluto na muna ako. Sabi ko sa kanya at mabilis akong bumaba papunta sa kusina na para bang hindi ko alam ang ibig sabihin ng sinabi niya. Para akong aatakihin sa puso.
Alam kong ibig sabihin ng te amo, kaya natakot ako. Hindi siya pwedeng magsalita na lang ng mga ganoon sa akin dahil baka maniwala ako at nakakatakot iyon. Hindi ako makapag-focus sa pagluluto ko dahil bigla na lang na bumalik sa isipan ko ang sinabi niya sa akin. Parang siramplaka na paulit-ulit na nagpe-play ang salitang te amo. Te amo. Tama na, please. Sigaw ko sabay takip sa tenga ko. What happened? Are you okay? Natataranta na tanong niya sa akin. Takot ako. Wala sa sariling saad ko sa kanya. Saan ka takot? Tanong niya sa akin. Takot ako. Takot akong mahalin ka. Parang naiiyak na sabi ko sa kanya. Umiwas siya ng tingin sa akin. Hindi lang ikaw natatakot. Natatakot rin ako sa sarili ko. Natatakot rin ako na mahalin ka kasi binabago mo ako nang hindi ko namamalayan. Takot ako na baka mas maging mahigpit na ako at maging mas masama ako kapag tuluyan kang naging akin. Sabi niya sa akin. Ramdam ko ang bawat salita na binibigkas niya. Kaya sa tingin ko ay nagbago na talaga siya at sa tingin ko'y wala namang masama kung maging tunay kaming mag-asawa. Kaya hayaan na lang natin. Huwag tayong magmadali. Sundin natin kung ano ang nasa kontrata mo. Sa kung anong kasunduan na gusto mo noon. Kung sakali man na dumating ang araw na mahalin natin ang isa't isa, ay sana'y maging masaya tayong dalawa. Mahinahon na sabi ko sa kanya. You're right. Pero sana'y magtiwala ka sa akin. Wala na akong balak na bitawan ka, Amara. You're mine at hindi kita ibibigay sa ibang lalaki. Sabi niya sa akin. Wala naman akong ibang gusto kundi itrato mo ako bilang tao na kahit papaano'y irespeto mo ako. Kaya ko manatili sa tabi mo habang buhay kahit na hindi mo ko mahalin. Basta tratuhin mo lang ako ng tama. Sad ko din sa kanya. Totoo ang mga sinabi ko dahil sa pagmamayari niya ako ay sa tingin ko kaya ko siyang samahan basta tama lang ang pagtrato niya sa akin. Stay by my side, mi vida. And this, I'll treat you better. Sabi niya sa akin. Opo. Nakangiti na sabi ko sa kanya at kinurot ko ang pisngi niya dahil para siyang naging bata. Bigla siyang naging cute sa paningin ko. Bumalik na ako sa pagluluto para makakain na kami. Ang lamig kasi talaga ng panahon lalo na't hindi pa rin tumitila ang ulan sa labas. Kaya masarap humigop ng mainit na sabaw. At nang matapos na ako ay sabay kaming kumain. Ang dami niyang kinain kaya masaya ako na nagustuhan niya ang luto ko para sa kanya. Marcus, pwede ba akong humiling sa'yo? Lakas loob na tanong ko sa kanya. What is it, mi vida? Tanong niya sa akin. Pwede ba na sa kondo mo na lang ako tumira? Nakayuko na tanong ko sa kanya. Okay, no problem. Sagot niya sa akin. Napangiti naman ako dahil ang bilis niyang kausap. Hanggat kaya ko ay gusto kong iwasan ng parents at mga kapatid niya. Ayoko ng gulo lalo na't alam ko na ayaw nila sa akin. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust para na rin sa ikabubuti ko. Masayang natapos ang dinner namin at sabay kaming umakyat sa salid namin para magpahinga na. Nakahiga na ako sa kama namin habang siya'y umiinom pa ng alak. Matutulog na ako. Sabi ko sa kanya. Okay, mi vida. Sagot niya sa akin at hinalikan ako sa labi. Hindi ka pa ba matutulog? Hindi ko mapigilan ang sarili ko na magtanong sa kanya dahil alas 9 na ng gabi. Ubusin ko lang to. Sagot niya sa akin. Sige, good night. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Kakapikit ko pa lang pero naramdaman ko na siyang humiga sa tabi ko. Niyakap niya ako kaya yumakap na rin ako sa kanya. Ang bango niya talaga. Ito yung amoy na hindi ko pagsasawaang amuyin. Minsan naiisip ko may babae na kaya siyang nakatabi sa kama na hindi sila nagsasex na maliban sa akin. Siguro ay marami na at hindi na siguro niya mabilang. Gustuhin ko man na tanungin siya ay mas minabuti ko na wag na lang. Baka masaktan pa ako sa magiging sagot niya sa akin. Ang mga ganoong bagay ay hindi ko na dapat na inuungkat o tinatanong pa sa kanya dahil parte na iyon ng nakaraan niya at alam ko na marami pa magiging parte sa hinaharap. Gustuhin ko man na ako lang ay alam ko na malabo. Totoo man o hindi ang ipinapakita niya sa akin ngayon ay dapat bukas pa rin ako sa posibilidad na asawa lang niya ako dahil ipinambayad ako sa kanya at hindi dahil sa naging asawa niya ako dahil mahal niya ako. Ang bango mo. Bulong niya sa tenga ko na pumutol sa mga iniisip ko. Matulog na tayo. Sagot ko sa kanya. Hindi ba talaga pwede?
Tanong pa niya sa akin habang inaamoy ang buhok ko. Inaantok na ako. Mahinang sabi ko sa kanya. Pero nilalamig ako. Anya pa sa akin kaya natawa ako. Magkumot ka na lang at yakapin na lang kita. Sagot ko sa kanya. Pero hindi sapat ang yakap. Sagot pa niya sa akin. How about this? Tanong ko sa kanya at hinalikan ko siya. Ang bilis din talaga ng response niya sa akin dahil natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakikipaghalikan na sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko na ang kamay niya na pumasok na sa loob ng damit ko. Masakit pa. Paalala ko sa kanya. I know, mi vida. Sagot niya sa akin. Tumigil naman siya at hinalikan ako sa noo. Alam ko na sobrang nagpipigil siya na angkinin ako. Ramdam na ramdam ko ang sandata niya na tumutusok sa akin. Alam ko na naapektuhan na ako pero kailangan ko labanan ang karupukan ko. Pagbibigyan ko siya kapag okay na ako. Talaga ba, Amara? Mukhang nagugustuhan mo ng ginagawa niya sa'yo. Tanong sa akin ng kontrabida kong sarili. Kaysa mainis sa sarili ko ay pumikit na ako para matulog. Mas kailangan ko ng pahinga para mas mabilis na maghilom ang sugat ko, pati na rin ang nasa pagitan ng hita ko. Lumipas ang 5 araw at naging maayos ang pagsasama namin ni Marcos dito sa isla. Naging sweet siya sa akin at sobrang maalaga niya kaya mabilis din niya humilom ang sugat ko. Masaya ako dahil magaling na ito at nakakakilos na ako ng maayos. Pwede na ako maligo sa dagat. Masaya na sabi ko sa kanya pero bigla din akong nalungkot. Bakit parang malungkot ka? Tanong sa akin ni Marcos. Bakit naman ako magiging masaya? Parang bata na tanong ko sa kanya. Di ba gusto mong maligo sa dagat? Tanong pa niya sa akin. Oo, pero matutuwa ba ako kung hindi ako marunong lumangoy? Naiinis na sabi ko sa kanya. Di ba may swimming pool sa bahay niyo? Ba't hindi ka marunong lumangoy? Tanong niya sa akin na halatang nagtataka siya. Dahil takot na ako sumubok ulit. Muntok na kasi akong malunod noon. Malungkot na kwento ko sa kanya. Okay, hindi na lang tayo maliligo. Anya sa akin. Gusto ko subukan kahit isang beses lang. Hindi mo naman ako bibitawan, di ba? Tanong ko sa kanya. You're safe with me. Sagot niya sa akin at tinawakan niya ang kamay ko. Hawak kamay kaming dalawa at sabay kaming naglalakad sa puting buhangin papunta sa may tubig. Habang papalapit kami ng papalapit ay parang nangihina ang mga tuhod ko kaya napatigil ako. Relax, I'm here. Sabi niya sa akin. Huminga ako ng malalim bago ako lumusong sa may tubig. Ang kaba ko'y napalitan ng saya. Sa wakas ay naranasan ko na ulit na lumusong sa tubig nang hindi natatakot. Thank you, Marcos. Malambing na sabi ko sa kanya. Shit, kailan ka pa naging malambing? Ngayon lang, masaya kasi ako. Sobrang saya ko. Nakangiti na sagot ko sa kanya at ako na mismo ang humalik sa labi niya. Hapon na ngayon at palubog ng araw. Siguro kung may photographer lang ay maganda siguro ang pictures naming dalawa. Kissing while waiting for the sunset. I love your lips and I want to claim you here. Sabi niya sa akin. Do whatever you want. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo bilang lihim mong asawa. Sabi ko sa kanya. Tumingin siya sa akin at mas sinapit pa niya akong palapit sa kanya. Nakayakap ako sa leeg niya habang nasa bewang ko ang braso niya. Nakakulong ako sa bisig niya habang nakalubog kaming dalawa dito sa tubig. Mi vida, te amo. Sabi niya sa akin at hinalikan niya ako na mabilis ko namang tinugon. Mahal din kita, Marcos. Buong tapang na sabi ko sa kanya. You love me? Parang hindi makapaniwala na tanong niya sa akin. Opo, mahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero gumising na lang ako kanina na mahal na kita. Pag-amin ko sa kanya. Damn it, I love you, Amara. Anya sa akin. Wala kaming sinayang na oras dahil naging agresibo ang galaw ng mga labi namin. Hanggang sa naramdaman ko ang pagtanggal niya sa tali ng bikini ko. Magsimula na tayo. Nangaakit na bulong niya sa tenga ko. Opo, magsimula na para makarami. Pabiro na sabi ko sa kanya. Makakarami talaga tayo dahil ihilang magiging pahinga mo sa akin. Nakangisi, nasaad niya. Naging mas mapusok pa ang halik niya sa akin. Ginagawa ko rin na lahat para mapantayan ang ginagawa niya. Nandito pa rin kami sa tubig at hindi pa rin kami umaahon na dalawa. Malamig ang tubig kanina pero hindi ko naramdam ngayon. Mas matindi kasi ang init na nararamdaman ko. Dito ba natin gagawin, love?
Tanong ko sa kanya habang nakatingin ako ng diretso sa mga mata niya. What did you say? Nauutal na tanong niya sa akin. Ang alin, love? Kunwari na tanong ko sa kanya kahit alam ko kung ano bang tinatanong niya sa akin. Shit! Ayaw mo ba sa love? Anong gusto? I like it. I really like it. No, I love it, my vida. Sagot niya sa akin at mas idiniin ang sarili niya sa akin. Kaya niyakap ko naman siya ng mahigpit. Amo, my vida. Bulong niya sa akin at naramdaman ko na lang siya. Mahal din kita. Napapikit na sagot ko sa kanya. Inaantok na ako, Marcos. Sabi ko sa kanya. Okay, mi vida. Last na ito. Nakangiti na sabi niya sa akin. Ilang last na ba yan? Kasi hanggang ngayon hindi ka pa tapos. Inaantok na sabi ko sa kanya. Sinusulit ko lang ang honeymoon natin dahil babalik na tayo bukas sa Maynila. Sabi niya sa akin. Oh, bukas na tayo babalik? Tanong ko sa kanya. Yeah, may urgent meeting kasi ako sa company. Sagot niya sa akin. Okay. Sagot ko sa kanya. Kinakabahan ako dahil hindi ko alam kung ano naghihintay sa akin sa pagbabalik namin sa Maynila. Pero hinihiling ko pa rin na maging mabuti sa akin ang tadhana. Na sana, tuloy-tuloy na kaming maging masaya ni Marcos. Still sleepy? Malambing na tanong sa akin ni Marcos. Kagigising ko lang at inaantok pa talaga ako. Opo, anong oras na? Tanong ko sa kanya. It's 4 in the afternoon, my vida. Sagot niya sa akin. Anong oras tayo aalis? Kapag hindi ka na inaantok. Nakangiti na sagot niya sa akin. Ang sakit ng katawan ko. Sabi ko sa kanya. Te amo, my vida. Bulong niya sa akin at hinalikan niya ako sa labi. Maliligo na ako para makauwi na tayo. Sabi ko sa kanya dahil baka kung saan pa mapunta ang halik niya. Binuhat niya ako papunta sa banyo at sabay kaming dalawa na naligo. Hindi lang ligo ang ginawa namin. Kahit na masakit ang buong katawan ko, bumigay pa rin naman ako sa pamimilit niya sa akin. Gosh, ang upo ko na kahit namamaga pa rin ang pagkababae ko, bumukaka pa rin ako. Ready? Nakangiti na tanong niya sa akin habang nakasakay kami sa helicopter niya at paalis na sa isla. Ready na po, Captain? Pabiro na sabi ko sa kanya. Tumawa siya ng bahagya at pinalipad na ang helicopter. Hindi na ako takot dahil masaya ako ngayon pero bigla ako naging malungkot dahil babalik na kami sa reality. Ang isla na ito ang naging saksi naming dalawa. Mabilis lang ang naging biyahe namin at nakarating na kami ulit dito sa Maynila. Sa kondo na niya kami dumiretso at nagpahinga. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa halik at yakap niya. Niyakap ko muna siya at inamoy-amoy. Wake up ka na, mi vida. May pasok ka pa sa school. Bulong niya sa tenga ko. Di na ako papasok. Inaantok na sabi ko sa kanya. Why? Dahil ba sa mga asshole na yun? Don't worry dahil wala na sila dun sa school mo. Malambing na sagot niya sa akin. Hindi mo naman sila pinatay, di ba? Tanong ko sa kanya. Do I look like a criminal? Natatawa pa na sagot niya sa akin. Pero narinig... Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang niya akong hinalikan. Napalabi na lang ako dahil ang aga-aga pa niya naglalambing sa akin at nasasanay na talaga siyang maging mabait sa akin. Inilagay ko sila sa dapat nilang kalagyan para magtanda. Alam ko na may gustong isa sa kanila sa'yo. Kaya kanya inabangan. Pero ngayon mag-aral ka at gagawin mo lahat ng nais mo nang walang kinatatakutan. Walang kahit na sino ang gagalaw sa'yo sa university. Hindi ko hayaan na masaktan ka. Sabi niya sa akin habang hinahaplos niya ang pisngi ko. Magtrabaho na lang kaya ako. Baka hindi rin ako makagraduate dahil ang dami ko ng absent. Malungkot na sabi ko sa kanya. Alam ko na makakahabol ka pa. Nakangiti na sabi niya sa akin. Sana talaga ganun lang kadaling humabol. Pero dahil gusto mo na pumasok ako'y gagawin ko. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Okay, maligo na tayo dahil ihahatid kita bago ako pumasok sa office. Sabi niya sa akin. Ako na lang maliligo. May pasok pa ako at ayokong pumasok na paika-ika sa university. Mi vida, promise maliligo lang tayo. Pabulong na sabi niya sa akin at tinalikan niya ang leeg ko. Love, tawag ko sa kanya. Yes, mi vida. Maligo na tayo. And please stop teasing me. Mamaya na lang pag-uwi. Wala sa sariling sabi ko sa kanya. Okay,
After your class, ay sa office ko dumiretso. Ikaw na ang bago kong taga-timpla ng kape. Nakangiti na sabi niya sa akin. May ganun ba? Yun ba magiging trabaho ko? Tanong ko sa kanya. Yes, yun ang trabaho mo. At may sahod ka mula sa akin at extra bonus na isang hat at gwapong asawa. Nakangisi na sagot niya sa akin. Okay na yata sa akin ang sahod. Huwag mo na isama yung bonus. Pabiro na sabi ko sa kanya. But I know that you can't resist the bonus. Sabi niya sa akin na may kasama pang pagkindat. Tumawa na lang ako at mabilis na pumasok sa loob ng banyo. Pero maliksi siya dahil naabutan niya ako bago ko pa maisara ang pinto. Wala akong nagawa kundi ang isabay na lang siya. Wala ngang nangyari sa amin pero may pahaplos at pagpisil naman siyang ginawa. Ngayon pa lang ay inihahanda ko na sarili ko dahil hindi yata sanay ang lalaking ito na walang sex life. Kung nais ko na ako lang ay kailangan ko na maging handa anumang oras. Anong oras ka lalabas mamaya? Tanong niya sa akin na makarating na kami sa tapat ng university. I don't know, tatawagan na lang kita. Malambing na sagot ko sa kanya. Okay, see you later. Malambing na sabi niya at tinalikan niya ako sa labi. Bye. Paalam ko sa kanya bago ako lumabas sa kotse niya. Sa akin na naman ang tingin ng ibang estudyante pero binaliwala ko na lang. Ginamit ko na rin ang phone na ibinigay niya sa akin. Maaga pa naman kaya hindi ako nagmamadali na pumasok sa room namin. Naramdaman ko na nag-vibrate ang phone ko kaya mabilis ko itong inilabas sa bulsa ko. My Marcos. Te amo, mi vida. Napangiti ako dahil sa natanggap na message mula sa kanya. Hindi ako nag-reply dahil bigla na lang natumunog ang bell kaya bigla na lang ako nagmamadali. Pagpasok ko sa loob ng classroom namin ay kaagad akong kinumusta ng mga kaklase ko. Hindi ko alam kung paano nila nalaman na na-ospital ako pero laking pasasalamat ko dahil excuse ako sa mga class ko. Magaling na ba mga sugat mo? Tanong sa akin ni Daniel. Oo. Tipid na sagot ko sa kanya habang nag-aayos ako ng gamit ko. Saan kayo pumunta ni Kuya? Hindi mo na kailangan pang malaman. Sagot ko sa kanya. Really? Hindi mo ba alam na galit si Daddy ngayon? Bakit? Dahil hindi si Kuya tumuloy sa Singapore. Ang buong akala namin ay doon siya pumunta pero nagulat na lang kami dahil kasama mo pala siya. Bakit? Nagkakamabutihan na ba kayo? Tanong sa akin ni Daniel. Hindi ko alam na may importante palang kailangang gawin si Marcos at mas pinili niya ako kaysa sa trabaho niya. Kakaibang saya ang naramdaman ko pero natatakot rin ako dahil alam ko na galit ang daddy niya. Isang beses ko lang itong nakita pero mas nakakatakot ito kaysa kay Marcos. Ang buong akala ko nga, dati ay wala siyang daddy. Anong ginawa niyo ni Kuya? Tanong pa niya ulit sa akin. Hindi mo na kailangan pang malaman. Sagot ko sa kanya. Bakit? Bakit mo ba tinatanong? Para may maikwento ka sa mommy mo? Naiinis na tanong ko sa kanya. I like you. Saad niya sa akin. You like me? I don't like you. Sagot ko sa kanya. Hindi ko binigyan pansin na sinabi niya na gusto niya ako dahil alam ko na gusto lang niya akong guluhin. At sinong gusto mo? Si Kuya? Sa tingin mo ba seryoso siya sa'yo? Hindi mo pa siya kilala ng lubos. Sarcastic na sabi niya sa akin. At ikaw, kilala ba kita? Hindi na naman kita kilala. May pagkakaiba ba kayong dalawa? Tanong ko rin sa kanya. Madami, dahil hindi naman ako kasing sama niya. Masama siya? Oo, masama siya pero hindi ko kayang baguhin ang lahat. Kahit gaano pa siya kasama ipag-aari niya ako. Sagot ko sa kanya. Gusto ko pa sana na idugtong na mahal ko siya pero mas pinili ko na ilihim na lang sa sarili ko. Hanggat maaari ay ayoko na malaman nila na mahal ko na si Marcos. At sana ganoon din si Marcos dahil yun na naging usapan namin dalawa na magpapanggap kami sa lahat na hindi kami okay na dalawa na kailangan ay kagaya pa rin kami ng dati. Mas pinili ko na lumabas na sa room namin kaysa makipag-usap kay Daniel. Kami na lang kasi na dalawa ang naiwan dito. Ayoko ng issue at ayoko na mapalapit sa kanya. Pupunta na ako dyan, love. Nagpadala ako sa kanya ng mensahe para alam niya na tapos na ang class ko. Napangiti nga ako dahil ang dami niyang text at halata na nagtatampo siya sa akin pero hindi ko inaasahan na nasa labas pala siya ngayon ng university namin. Nakangiti ako sumakay sa kotse niya at sinalubong naman niya ako ng isang mapusok na halik sa labi na para bang ang tagal naming hindi nagkita. How's your day? Okay naman po. Ikaw, kumustang araw mo? Tanong ko din sa kanya. Busy. Ang tambak na trabaho. Bakit mo pa ako sinundo? Sana hinintayin mo na lang ako doon sa office mo.
Sabi ko sa kanya, miss na kasi kita at kailangan ko ng energy mula sa asawa ko. Sagot niya na ikinangiti ko. Sus, nagpapalakas ka lang yata sa akin eh. Opo. Natatawa na sagot niya. Hawak niya ang kamay ko habang nagmamaneho siya hanggang sa nakarating kami sa kumpanya niya. Confident siyang naglalakad samantala ako'y parang kulang na lang ay dumapa ako ng tuluyan sa sahig. Nahihiya kasi ako dahil nakatingin sila sa akin. Kahit na hindi nahawak ni Marcos ang kamay ko ay naiilang pa rin ako. Kasama din niya akong sumakay sa exclusive elevator na para lang sa kanya. Pagpasok namin ay hinalikan na naman niya ako. Ang kulit niya talaga. Akmang pipindutin niya ang stop button pero kaagad ko siyang napigilan. Nasa company ka kaya behave ka lang. Sabi ko sa kanya. Opo, sorry po. Malambing na sabi niya sa akin at niyakap niya ako sabay halik sa noo ko.